Fast Facts. Who is Pastor Apollo Kibuloy, the appointed Son of God? Ang doomsday preacher na si Apollo Kibuloy ay bahagi ng FBI's most wanted ng US para sa sex trafficking, promotional money laundering at iba pa. Si Apollo Kibuloy at ilan sa kanyang mga kasama mula sa Kingdom of Jesus Christ ay kasalukuyang nasa ilalim ng matinding pagsisiyasat, kung saan mismo ang Federal Bureau of Investigation o FBI ng Estados Unidos ang naghahabol sa kanila. Si Kibuloy ay nasa listahan ng pinakananais ng FBI mula pa noong unang bahagi ng 2022 dahil sa sex trafficking ng mga bata. Ayon sa ahensya ng pagpapatupad ng batas ng USA, pinilit din ng pastor ang mga miyembro na manghingi ng donasyon para sa isang pekeng kawang gawa. Mga donasyong talagang ginamit upang tustusan ang mga operasyon ng simbahan at marangyang pamumuhay ng mga leaders nito. Ano ang sinasabing marangyang pamumuhay na ito? Natuklasan ng isang investigasyon ang 3 ari-arian sa US at Canada na tinatay nagkakahalaga ng $6.10 million or 338 million pesos na konektado kay Kibuloy at sa KOJC. Ito ay bukod pa sa mga ari-arian sa lungsod ng Davao. Bukod sa pagiging isang constant na bahagi ng buhay ni Pangulong Rodrigo Duterte noong siya ay alkalde ng lungsod ng Davao, ano pa ang dapat malaman tungkol kay Pastor Kibuloy? The appointed Son of God. Ipinanganak noong April 25, 1950 sa lungsod ng Davao. Sinabi ni Kibuloy na siya ay pinanganak sa The Prayer Mountain sa mga magulang na kapampangan na nagtungo sa Mindanao matapos ang ikalawang digmaang pangdaigdig upang humanap ng mas magandang trabaho. Matapos gugulin ang kanyang mga taon ng paghubog sa Pampanga, bumalik ang kanyang pamilya sa Mindanao kung saan niya natapos ang kanyang high school. Nang makapagtapos sa Bible College noong unang bahagi ng dekada 60, bumugol si Kibuloy ng 4 na taon sa United Pentecostal Church, kung saan siya ay nagtrabaho bilang isang evangelist. Taong 1985, nang itinatag ni Kibuloy ang Kingdom of Jesus Christ, the name above every name. Sa simula, may 15 miyembro lamang siya at nagsimulang mangaral sa Agdao sa lungsod ng Davao. Ang sekta ay inaangkin na ngayon ng mayroong 4 na milyong tagasunod sa buong bansa at isa pang 2 milyon sa ibang bansa. Bilang hinirang na anak ng Diyos, si Kibuloy ay nagsilbing senior pastor ng Kingdom of Jesus Christ. Siya rin ang namamahala sa operasyon ng Sunshine Media Network International, ang broadcasting network na inilunsad niya noong 1989, at isang hanay ng mga istasyon ng radyo, pahayagan at magazine. Siya nga ba ay land grabber? May malawak na 8 ektarya na compound na kinatatampukan ng punong tanggapan ng Kingdom of Jesus Christ ang mansyon ni Kibuloy. At ang Jose Maria College, isang paaralang itinatag niya at ipinangalan sa kanyang mga magulang. Ang mga instruktura sa compound ay brainchild mismo ni Kibuloy ayon sa website ng grupong ito. Idinagdag pa na piped-in centralized music is played all over the place 24 hours a day. Ang pastor ay inakusahan ng land grabbing, karamihan mula sa katutubong mamamayan bilang bahagi ng pagpapalawak ng kanyang compound sa lungsod ng Davao. Taong 2008, inakusahan ng New People's Army o NPA si Kibuloy ng pagpatay kay Datu Domingo Diaro, isang pinuno ng Kalata, Bagobos. Pati na rin ang kanyang pamilya matapos nilang tanggihan ang pagbebenta ng kanilang lupa sa pastor. Tinutulan ni Kibuloy ang mga akusasyon na ito bilang walang basihan. Taong 2014 naman, isang grupo ng mga lumad mula sa Barangay Manuel Gianga
ay nagpahayag ng pagkadismaya sa purasahang pagsalakay ng hindi bababa sa 40 armadong lalaki na nag-utos sa kanila na lumisan sa kanilang mga tahanan. Sinasabing ang mga lalaking ito ay hinar ni Kibuloy upang mailawak ang kanyang so-called kingdom. Duterte's friend and critic. Ang marangyang pamumuhay ni Kibuloy ay magkaiba sa simple na pamumuhay na sinasabing tinataguyod ni Duterte. Ang pastor ay may-ari, kasama pa ng iba, ng isang 2015 Cessna Citation Sovereign Plus at isang Bell 429 helicopter na hindi ginagamit ng Pangulo. Nauna nang inamin ni Duterte na tumanggap siya ng mga mahalagang regalo mula kay Kibuloy sa loob ng kanilang 30 years na pagkakaibigan. Kabilang dito ang 3 ari-arian sa Woodridge Park, lungsod ng Davao. Isang regular na bahagi ng bahay ni Duterte bilang alkalde ng Davao City, unti-unti nang nawala si Kibuloy nang siya ay mahalal bilang Pangulo. Sa katunayan, noong May 2016, ipinahayag ng kampo ni Kibuloy ang pagkadismaya sa pagtanggi ni Duterte sa kanyang alok na tumulong sa pagpili ng kanyang mga tinalagang miyembro ng gabinete. Bagaman sinabi niyang hindi siya makikialam sa mga usapin ng pambansang interes. This came after Kibuloy predicted a landslide victory for Duterte, whom he referred to as a sheep in wolf's clothing. The Duterte camp was quick to apologize to Kibuloy. Among FBI's most wanted, si Kibuloy at 2 niyang kasamahan, sina Teresita Dandan at Helen Panilag, ay bahagi ng pinakananais ng FBI. Sinabi ng ahensya na ang mga tagasunod ni Kibuloy ay pinilit din sa mga peking kasal at inutusan na kumuha ng mapanlinlang ng mga visas upang magpatuloy sa paghingi ng donasyon para sa kanilang simbahan kahit nasa ibang bansa. Siya rin ay inakusahan na tinrato ang kanyang mga pastoral bilang mga tagapaglingkod na kinakailangan na magkaroon ng pakikipagtalik sa kanya sa gitna ng iba pang mga gawain. Ang practice na ito ay tinatawag umano niyang night duty. May ilang mga dating miyembro ng KOJC ang lumutang upang ibahagi ang kanilang mga karanasan. Isang komite ng Senado ang nagpataw kay Kibuloy ng contempt at humiling ng kanyang pag-aresto matapos hindi dumalo sa mga pagdinig. Ang hakbang na ito ay hindi nagtagumpay. Pinigilan din ito ni Senator Robin Padilla. Noong March 30 ng nakaraan, ang panel ng Senado sa pangunguna ni Senator Risa Ontiveros ay nagbigay kay Kibuloy ng 48 hours upang ipaliwanag kung bakit hindi siya dapat arestuhin. Nito lamang June 10, 2024, bigo sa paghuli ang mga otoridad kay Pastor Apollo Kibuloy at sa mga kasamahan nito. Madaling araw pa lamang nilusob na ng CIDG at PNP Special Action Force ang Kingdom of Jesus Christ sa Davao City. Nagkagulo pa matapos manlaban ng ilang supporters ng pastor. Nakapasok na lang ang mga otoridad matapos kumalma ang mga tao. Nilinaw naman ng PRO 11 na hindi raid at search warrant ang kanilang isinagawa, bagkus warrant of arrest. Kasabay ito ng pagpapatupad ng kaso ni Kibuloy na child abuse, sexual abuse at anti-trafficking in person. Kahit may konting kaguluhan, mapayapa umanong naisagawa ang operasyon.